Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng lumpiang isda. So bago po natin himayin, ito po ay niluto ko muna as paksiw. Nilagyan ko ng mga sangkap, sibuyas, bawang, maraming paminta para hindi po malansa yung isda. Niluto ko lang yan sa suka. Yun, pagkatapos naman, habang pinapalamig natin ay gayatin naman natin yung mga ingredients. Dalawang medyo malaking carrot lang po ang gagamitin ko dito. Tapos tatlong buong sibuyas saka isang buong bawang. So yun lang at isasalang lang natin yan sa food processor para hindi tayo mahirapan at hindi tayo magtagal. Napakabilis naman po talaga ng trabaho kapag isa lang natin dito. So lahat na yan, sabay-sabay nang madudurog. So ito na, durog na siya. At ngayon naman ay himayin natin yung mga isda. So kahit anong isda po pwede, pero itong gamit naming isda ay tamban lang po yan na 40 pesos lang yung 1 kilo. So tatanggalin lang natin ng mabuti ang tinik. At iyan, 3 kilo po pala itong niluluto natin ngayon. Grabe po, sa 3 kilo ay makagawa ka na ng 150 to 200 pieces na lumpia. Depende sa laki ng lumpia na gagamitin mo. Sa laki ng lumpia wrapper. So, sinama na natin dun sa dinurog na isda. Itong ating nilagay sa food processor na mga carrots, sibuyas, at saka po yung bawang. Yan, pagsama-samahin lang natin yan dyan. Pagkatapos ay haluin nating mabuti. Hanggat sa lahat ng mga ingredients ay maikalat natin dito sa isda na dinurog. So medyo marami po itong isdang dinurog. Ayan. Actually po may malasa na yung isda pero lalagyan pa rin siya natin ng mga ingredients na pampalasa para mas lalong sumarap itong ating lumpiang isda. Actually, first time ko lang naman po nagagawa ng lumpiang isda. Pero syempre may idea naman ako kasi yung kapatid ko ay lagi siyang gumagawa. So maglagay tayo dyan ng asin. Depende na sa'yo sa panlasa mo kung gaano karaming asin. Pero ako po, 1 teaspoon lang yung asin na yan na nilagay ko. Kasi malasa na yung isda kanina nung niluto ko. Tapos maglalagay ako ng 1 pirasong magic sarap. Optional lang po yan. Kung hindi ka gumagamit ng magic sarap, di pwede mong wag lagyan ng magic sarap. At lalagyan ko po ng maraming pamintang durog. Yan, as in yung powder yan na paminta. Kasi maanghang kapag yung crack lang na paminta. So ito na, haluin natin ulit. So wala na po akong ibang inilagay pa dyan. Mamaya pa tayo ulit maglalagay ng iba pa nating mga ingredients. Haluin lang nating mabuti para matunaw yung asin at yung mga pampalasang nilagay natin ay ma-absorb na nitong mixture natin. At ngayon po, naglagay tayo ng pahabol na dahon ng sibuyas. So marami-rami din yan na dahon ng sibuyas na inilagay natin. Yan, haluin natin ulit. Grabe no, nakakatuwa kasi parang hindi na siya makilala na isda. Para na siyang karne. Para na siyang giniling. Ayan, haluin lang po nating mabuti. Pagkatapos ay maglalagay po ako dito ng flour. So, bali ito po ay magsisilbing binder at magsisilbi rin siyang pangdagdag dito sa ating fish lumpia. Pero po, optional lang yan. Kung ayaw mo maglagay niyan, ayos lang din po na walang flour. Di kailangan maglagay ng flour. Hindi po siya required. Ako lang po naglagay para medyo madagdagan, dumami-dami pa siya lalo. Saka para po yung ating fish lumpia ay merong binders. Yun. So kasi masarap siyang balutin kapag may flour. Hindi siya naghiwa-hiwalay, saka parang
tight na tight talaga yung pagkakabalat ng lumpia kapag meron pong flour. Yun. Pero sabi ko nga po, optional lang yan. Kung ayaw mo naman po lagyan, ay ayos lang din naman po talaga. Yan. Kinakalat ko lang ng gusto kasi di po ako dyan maglalagay ng any liquid. Di ako naglagay ng tubig. So, pero kung gusto mo pong lagyan ng itlog, pwede ka rin pong maglagay ng 2 hanggang 3 itlog dyan sa mixture mo. So, yun din yung pangpakapit din yun, yung itlog. Kaso ayoko pong lagyan ng itlog kasi mababasa yung wrapper mamaya kapag nagbalot na po tayo ng mga lumpia natin. So, ngayon dahil sa okay na po yung ating mixture, ay pwede na nating ibalot ito sa ating mga lumpia. Kanina hiniwa-hiwalay ko na yung mga lumpia wrapper para ready na po sa pagbabalot. So, marami po talaga ito. Abot siya ng 3 kilong lumpia wrapper ay sapat po para dyan sa buong natin hinalo. So ako po, yung babalutin ko ngayon ay for 1 kilo lang po na na lumpia wrapper. So dito kasi sa amin kinikilo yung lumpia wrapper at ang 1 kilo ay 70 pesos. So 1 kilo lang yung ibabalot ko. Pero up to 3 kilo na lumpia wrapper po ang kailangan natin dito sa natin, sa mixture natin ng isda. So, binabasa lang natin. Pare-parehas lang naman po, kaya hindi ko na i-demo kung paano ko binalot ang lahat ng yan. Mag-sample lang tayo ng mga 2 o 3, pagkatapos ay magpiprito tayo ng sample para kung matabang yung nagawa natin ay meron pa tayong chance para i-adjust yung lasa ng niluto natin. Pero so far, sakto na lang po ang lasa nitong natin, niluto natin. 'Di ba? Ang sarap pala niyang balutin kapag may flour. Pero kapag ayaw mo maglagay ng flour ay pwede naman po. Kumbaga, pang-commercial po itong ginawa natin. So, nag-try po ako magprito para malaman ko kung kailangan pa bang asinan or hindi na kailangan asinan. So, ito, nagprito tayo ng 6 na piraso bilang sample ng matikman na natin yung niluto nating fish lumpia. So sa pagpiprito naman po, wag kaagad bigla-biglaan yung sobrang init kaagad ng apoy para naman maluto yung nasa loob. Although luto na pala to kasi pinaksiw na natin yung isda, 'di ba? Kaya wala nang problema. So ang na lang yung flour na nilagay ko. Medyo marami-rami pa naman ako nilagay na flour para dumami yung fish lumpia ko. Diba? So, sa sausawan po, bahala na kayo kung anong sausawan. Pero kami, suka lang na may sibuyas ay ayos na po. So, ito na po yung ating finished product. Napakasarap at napakaganda po ng nagawa natin. Thank you so much!